Hi, cows! Hi guys! Good morning! Happy Sunday! Ay, Saturday pa lang pala. Ayun si Hanso. Andito kami ngayon sa dulo ng farm. So, tinitignan namin yung sunrise. Nag-sunrise kami kanina. Ririnig namin yung trinatransmit na kuryente dyan sa Ambuklaw. Ambuklaw nga ba tawag dyan? Pylon. O, pylon. Sa Pilipinas, Ambuklaw. Ayan o, lahat ng puti-puti na yan, di ba? Parang powdered sugar. Ice lahat yan ngayon. Hi guys! Good morning! Good morning, baby! Good morning! Hi! So, paalis kami ngayon. Papunta kami sa town. Meron pa kasi kaming mga errands na hindi natatapos kahapon. Kaya kailangan namin silang gawin ngayon. Umalis na kami ng maaga, mga 8 o'clock or past 8, mga 8:15. Ganyan kami nakaalis ng bahay. Kasi nga, kapag late pa kami, pumunta na naman, hindi na naman makakapagpahinga si Hans. Tapos, wala. Pagod-pagod na naman yung poging si Hans kapag bumalik. Bumalik siya sa work. Grabe guys. Feeling ko malamig talaga ngayon dito sa labas. Kasi yung nadadaanan namin, ma-fog siya. So, nasa 2 degrees lang sa labas ngayon. Tapos, ang mga suot namin, lalo na si Hans, mga naka-jantals lang kami. Akala mo magagaling talaga eh. Pero yung mga daliri ng mga paa namin, hindi anong tawag doon. Wala na siyang nararamdaman. Ano to ha? 8? 9 na. Almost 9. Wala na yung sun. Di na namin makita yung sun. Grabe. Hi guys! So kakain ako ng bread. Tignan niyo yung kamay ko. Grabe. Magaling kami ni Hans eh. So nandito kami ngayon sa marketplace. Ano tawag dito? Kasi tuwing Saturday merong market dito. Para siyang night market pero umaga. Tapos ang schedule nila tuwing Saturday. Dito lang sa likod ng, baby, ano yun? Munisipyo. Ng munisipyo. So, nagugutom na kasi ako. So, merong nagtitinda dun ng bread. Tapos, mauri siya. Sausages sana yung bibilhin namin ni Hans. Kaso nga lang, wala pa daw sausages. Tapos, sabi ko, sige, bread na lang. Tapos, ang bait-bait ni ate. Ate ba? Yung nanay. Tapos, sa ganyan, nakakahiya. Kasi, yung pera ko lang, $3.50. Tapos yung breads na gusto namin bilhin, dalawa sana kasi. So $4, $2 each. Sabi niyang ganun. Okay lang daw. Balik, kung magkano lang yung kaya kong bayaran, yun na lang yung bayaran ko. Tapos parang hindi ko naman yata kaya yun. Kaya isang bread lang yung inano. So, bumili ako sa kanya ng loaf bread lang na may butter kasi gutom na talaga ako. Oh my God. Sobrang na-humble ako. Nakakaiyak. So, babalik kami dito. Gusto ko siya kasi hindi na naman siya matamis. Balik kami dito kasi sabi ko sa kanya babalikan ko siya. By then, meron na siyang sausages.
Butter lang talaga siya tsaka loaf bread. Hmm. Pero feeling ko siya nagluto ng loaf bread. Ayaw mo, no? Ayaw ng mga ganito ni Hans. Kasi walang lasa. Mga panglasa ko ay kanya. Pero ako nalalasahan ko yung bread at saka nalalasahan ko yung butter. Ang branch kasi ako. Bakit ako hindi ako nag-toothbrush? So, ayun. Order mo lang tayo. Ano lang kami. Coffee. Kape kasi talaga yung hinahanap namin, guys. Tapos, walang coffee dyan. Sobrang foggy pa rin dito, oh. Bili ba na tayo sa upuan niya? Meron din upuan niya. Naiyak talaga ako, na-humble ako kay nanay. Umalis nga siya. Hindi niya nata may kapit yung... Inaayos niya kasi yung para sa sausages. Kaya wala pang sausages, hindi yata mag-on. So, yun. Hi guys! 2 hours later, hindi naman. Mga ano lang, 30 minutes. Nakabalik na kami kay ante. So ito, show them. Ito yung mga sausages nila. Well, it's a pre-packed sausage. Tapos, ito yung burger. Meron siyang burger din. Simple lang. May cheese lang siya, siya pickle. Tawag dito. Homemade naman siya. Meron siyang tinuturo na pinagbilhan niya. Ang butcher lang. Sa butcher. Harap, guys. Tsaka ang bait talaga niya. Pinapabalik kami sa Saturday. Bigyan daw kaming hangi free. Sabi, intindi ko, free yun. Pero hindi, bibili natin. Grabe yun siya. Or, kung ayaw niyang pabayaran, kailangan nating mag-return ng ang card. Ang bait nga. Pagdating namin dun, daming nakapila. Parang pang-apat yata kayo, pang-atlo. Apat. Siya lang kasi yung itinda ng food. Yung iba kasi, titinda sila ng halaman, ng books, ng mga, anong tawag doon? Mga ganchilyo nila, ganyan. Siya food. Hi guys! We're back. Na-busy kami. Nandito kami ngayon sa parking space ng Countdown. Bumili kami ng buko kasi namimiss ni Hans yung buko. Actually, nakatapos na siya ng isang buko kanina. Kaso kasi nalimutan namin bumili ng mantika. Wala kaming mantika. O di paano yun? Kaya bumalik kami dito. Tapos bumili ulit siya ng buko. Mahal ng buko dito. Nakakaloka. Pero gets. Wala naman nga kasing buko dito. Pero alam niyo yun. Nakakamiss baby. Gusto ko na kunin. Harap guys. Sarap. Ang sarap. Pero sobrang tamis. Hindi din yan ng natural na coconut. Or ewan ko, matamis nga kaya talaga ang coconut ng Vietnam. Uwi na sana kami kaso wala pa kami lunch. Ay, ang cute ng mga aso nila! Hello! May kanya-kanyang upuan. May designated seat sila. Sila ate oh. Sila ateng. Ating Marie. Meron kami nakitang grupo ng mga Pilipina. Alam niyo yun, alam natin agad kapag ang isang tao sa isang foreign country, Filipino. Kahit hindi mo sila narinig magsalita, alam mo agad na Filipino sila. So, ayun guys, pumunta kami kanina kila Ate Donna. Hi Ate Donna. Hi Kuya. Hi Balong.
ako bumati. May Indian food dyan. Meron ba? Cafe. Ay, sa mga Vietnamese. Naghahanap kami ng pagkain. Gutom na ikaw ba? Hindi naman, pero gutom. Hi guys! So hello, kamusta kayo? Mag-ano muna tayo, magkaroon muna ulit tayo ng mini haul. So ito naman, galing to sa Kmart kahapon. Galing kami sa Hamilton. So dumaan na din kami sa Kmart. Kasi walang Kmart dito sa town. Bumili lang kami ng ilang gamit na pwede namin magagamit. Nagagamitin namin dito sa bahay and para din sa akin. So, ayun, tingnan natin kung ano yung mga nandito. First, na nabili namin ay itong colander with handle. Ayan, kulay gray siya. Mahilig kami ni Hans doon sa mga kulay na hindi masyadong bright. Pero sabi ko nga sa inyo doon sa mga previews, hindi pala, nagsa-story lang pala ako nun. Na-appreciate ko lahat ng colors. Pero, kung yung mga go-to ko, ayan, andyan yung gray, andyan yung black, mga greens, or kaya mga browns. So, yun yung mga makikita nyo dito. So, ito, colanders. And then, ito, ano bang tawag dito? Alam ko, para tong pot holder nga ba? Wait, guys. Yes, these are pot holders. So, dalawang pot holders yung binili namin kahapon ni Hans. Kasi wala kaming pot holder. Ang mga nagiging pot holder namin dito, yung mga kitchen towels namin. So, ito, ayan, may design siya na dogs, ibang dogs. Tapos, ano lang siya, parang yung normal na pot holder lang siya. Pero cute siya kasi, ano tawag dito sa kulay na to? Beige. So, ayan, meron kaming dalawa. And then, eto, mga kitchen towels ulit. Tea towels daw. Pero, packs of 3 na siya. Pack of 3. Packs of 3? Pack of 3. So, eto naman, ayan. Wala, sabi ko nga sa inyo, mahilig kami sa brown, mahilig kami sa gray. So, yan yung mga kinuha namin. Nakulay sila. Diba? And then, ito. Guys, sobrang lamig kasi dito, okay? So, sobrang hirap maligo. Lalo na, sanay ako maligo ng gabi. Ngayon, minsan sa pag-i-edit ko, nalilate na ako maligo, mga 11 na ganyan. Tapos, ang temperature 4. O kaya 2. O, di ba nakakaloka? So, kaya ko naman sa katawan, pero sa buhok parang, pwede bang ano na lang? Pwede bang bukas na lang? Parang gano'n. So, sabi ni Hans, itry mo yung dry shampoo. So, ito, mabango siya. Ano siya classic fresh yung variant niya. Basta, dry shampoo. Diyan. Okay, yun lang yun. And then, gusto ko ng wrap around na jacket gets. So, sa madalang sabi, gusto ko ng robe. So, ito naman, fleece gown ito. Ayan siya, Tapos malambot. Mahilig kasi ako sa ganito. Yung kumot ko din ganito yung feels niya. So, ayan. Sobrang lamig since feeling namin magtutuloy-tuloy pa yung malamig hanggang next month. Ayan. Binilhan ako ni Hans ng ganito robe. So, nasa size 10 to 12 ako. Ayan. Pambata, guys. Yung mga damit dito kasi, syempre, kaya sa mga sizes ng mga kiwis at saka ng mga Maori.
Pilipina. So, wala. Nahihirapan ako maghanap ng size ko. So, doon ako sa mga kids section naghahanap. Yes, sa mga kids sections ako naghahanap ng damit ko. So, parang nasa size 8 to 10. So, ayun. Ito, 10 to 12. So, medyo malaki siya. 10. Tapos, aside from that, eto, bumili rin kami ni Hans ng mga bath mat. So, yung mura lang, syempre, yung binili namin. Kasi, alam mo yun, pag pipigadan, ano ang pagpipigadan, guys? Pagpupunasan lang naman ng paa. Ang importante, magawa niya yung trabaho niya. So, ayan, white sea yung binili namin para alam namin kung kailangan na ba namin i-change or hindi. So, ayun. Pero sabi nila, kapag puti daw, madaling maluma. Well, tingnan natin. Pero pag puti kasi, madali siyang linisin. So, ayun. Alright. So, yun lang. Actually, yun lang talaga yung nabili namin kahapon sa Kmart. Kasi nga sabi ko, yung mga kailangan lang namin sa kitchen talaga. Ito nga lang yung dalawang panggulo para sa akin. So, ayun. Ano pa ba? Kanina din pala, galing kami sa town. Since meron kaming mga hindi pa nabili na ano tawag dito? Sa grocery. So, wait, pakita ko sa inyo. Itong mga nakababad dito, nilagyan ko ng tubig. Ito yung mga watercress na available kanina sa Countdown. So, medyo, anong tawag dito? Medyo wilted na sila. So, nilagyan ko sila ng tubig. Hopefully, mag-revive sila. Ayan. Ayan sila, guys. Kasama kasi sa, kasama sa listahan namin yung leafy vegetables. Para at least, 'di ba, kahit puro kami karne, meron pa rin kaming gulay. And then guys, alam nyo ba, pumunta nga pala kami kanina sa doon nga sa parang flea market doon sa town. Tapos nakabili kami ng oranges. Hindi pa ako nakakatikim ng orange dito. So sabi nung nagtitinda, kapipitas niya lang daw ito kahapon. So, for $6 yata ito. Oo. Nabili namin yan sa Matanda. Tapos, nakabili din ako kanina ng 2 cactus. Wait lang, ipapakita ko din yun sa inyo. And then, ito, sa sa Countdown namin to nabili. So, sabi ni Hans, masarap daw to. Kaya, sabi ko, sige, itry natin. Hindi ko pa siya natatry kasi broccolini ang tawag sa kanya. So, pwede siya siguro sa mga stir fry. Tapos, bumili din kami ng saging. Yan, para kapag hindi na mag-breakfast si Hans ng kanin kapag morning, meron siyang saging. Tapos, yung lemon, guys, hindi namin yan binili. Ang lemon dito para siyang kalamansi. So, ayan. Since walang kalamansi dito sa NZ, etong lemon ang meron. Nang hingi kami kila Ate Donna. Hi, Ate Donna! Salamat sa lemon. So, eto yung mga produce ng lemon tree nila doon malapit sa bahay. Guys, ayan. Kung close tayo. Kung kilala nyo talaga ako, mahilig ako sa cactus noong nasa Philippines pa ako, lalo na nung nag-pandemic. So, naging plantita ako. Tapos kanina, doon sa may flea market, may matandang nagtitinda ng ganito. So, bunny ear na kulay pula. Yan. Siya? Ilalagay ko dyan mamaya yung price. So, ayun. Cute, no? Pero ang laki niya. So, hopefully, mabuhay ko siya. Tignan natin kung tugma pa dito sa season ng New Zealand yung pagtatanim ko or yung mga skill ko sa pag-aalaga ng cactus. Tapos ito, nakalimutan ko yung tawag dito. Parang frail something. So sabi ni Hans, yung mga pellets daw na yan is anti-snails.
So, ayan siya. Medyo malungkot yung itsura niya ngayon, pero wag natin siyang i-judge. Baka pagod lang siya. Okay. So, ayan. Dalawa silang binili ko kasama nung orange kanina. Binili namin ni Han sa flea market. Luto na ako kasi 5 na yata. Pero si Hans tulog pa kasi napagod siya. Anyways, pinapainit ko lang yung giniling. Wait lang. Ito, yan. So, ito yung niluto ko din kahapon na breakfast namin. Yun nga lang, hindi na kami masyadong, hindi namin naubos kasi nga, kung saan-saan pa kami pumunta. Tapos, nagluto nga din pala ulit ako ng kamote cube. Itong hangi, ipapainit ko kasi masarap to eh. Konti lang yung kinain namin kahapon doon sa night market, pero mabigat siya. Ewan ko ba? So, yun. Iko-close ko na rin tong vlog na to kasi nga, baka sobrang haba na naman ang pinagsasabi ko. Anyways, thank you guys for watching. Kung may tanong kayo, please comment down below. And then, kung hindi nyo pa po ako na-follow, please follow me and like my page. Thank you again. See you again next time.